Hello world, it's me Dojo. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, ang pag-aaralan natin is paano mag-code at para saan ginagamit yung while loop. Okay? Bago natin simulan, kailangan muna nating alamin ano bang pinagkaiba ng while loop dun sa pinag-aralan natin last time, which is yung for loop. So yung for loop, di ba sabi ko sa inyo siya ay determined. Ikaw yung magsiset kung ilang beses mo siyang gusto mag-loop or umikot. Unlike kay while loop guys, dalawang bagay yan. Kapag ka while loop yung gamit mo, pwedeng ikaw yung magsiset. Sabihin, pwede mo siyang gamitin pambilang. Baga, i-define mo ilang beses siya mag-loop. Pwede rin na undetermined. Kumbaga, hindi mo alam kung kailan mag-i-stop yung loop. Depende sa condition. So, ngayon guys, maraming paraan ng paggamit ng while loop. Pwede sa string, pwede rin sa integer. So, unahin ko ngayon is sa integer. And without further ado, para ma-demo ko sa inyo ng maliwanag guys, open na natin yung ating code editor. Yung gagamitin ko ngayon is Visual Studio Code. So, dahil C++ yung gamit natin guys, hashtag include na naman tayo dito. Ayos stream, using namespace, std, and then integer main function, and then parenthesis, and then curly braces. Lagay na tayo dito ng return 0. So ngayon guys, meron na akong dalawang while loop na ipakikilala sa inyo. So unahin ko muna yung infinite while loop. Natawag nila na infinite loop. So ang gamit natin dito is integer. So paano natin gagawin yun? Una, may mention muna tayo ng integer. Yan. Sabihin natin yung integer natin, ang pangalan niya is x. Tapos bibigyan ko siya ng value na 1. Okay? End of the statement. Tapos ngayon, dahil meron tayong variable, paano naman mag-umpisa ng coding gamit ang while loop? Paano umpisahan yung while? So, kagaya ng ibang control structure na ginagawa natin, guys, ganun din sa while loop. May mention mo muna yung salitang while. Once na mention mo yan, guys, alam na agad ni compiler mo na gagamit ka ng while loop. So, yung pattern yan, ganun pa din. Pagkatapos mo i-mention yung while, maglalagay ka ng parenthesis and then curly braces. Okay? So, ngayon, ang target natin gawin is yung tinatawag na infinite loop. Yan yung gagawin natin, infinite loop. Paano ba yan? So, punta man tayo sa curly braces. Sabihin natin na every time na maglo-loop tayo, gusto natin mag-print tayo nito. Character out tayo ng paulit-ulit. Yan yung gusto nating i-print. Paulit-ulit. Tapos, end line. Okay? Ngayon, punta tayo sa condition. Paano tayo makakagawa ng infinite loop? So, pag sinabing infinite loop, walang katapusan yung ikot. So, sa principle ng loops, guys, kapag yung condition is true, maglo-loop yan. So, ibig sabihin, kailangan natin makagawa ng condition na laging true. Kailangan natin gumawa ng condition na hindi magfa-false. So, paano natin gagawin yun? So, sabihin natin na yung variable natin is x na may value na 1. Si 1 ba is less than 5? So, dito, true yan, diba? Dahil true yan, maglo-loop tayo. Pero each time na maglo-loop tayo, ipiprint natin yung hala pa ulit-ulit. Tapos balik na naman tayo sa while, sa condition. Si 1 ba is less than 5? True pa din. Ibig sabihin, walang katapusan tong maglo-loop. Walang katapusan tayo magkakaroon ng hala pa ulit-ulit na output. So, i-run natin para makita natin yung example ng infinite loop. Na yan, nakita ninyo guys. So, nag-run tayo ng walang katapusang hala pa ulit-ulit dito. So, guys, yung sequence ng topic nga pala natin ngayon is based dun sa PDF na ginawa ko. So, meron akong PDF na ginawa na I really think magiging useful sa inyo kapag nag-aaral kayo. So sa PDF na to guys, nakalagay yung summary ng explanation ko. Also naglagay din ako ng mga code snippets, yung mga code na ginamit ko dito sa pagbablog, na I really think maganda na meron ka nito habang nag-aaral ka ng programming, dahil kung sa video ka lang manonood, medyo nakakapagod mag-backward and forward. So mas maganda meron kang kopyahan. If you want, pwede mo siyang i-download na dyan yung link sa description sa baba. Okay? Okay? So ito yung example ng infinite loop. Ngayon, stop ko na siya. Next na ipakikilala ko sa inyo, paano naman yung finite na loop. Kumbaga parang count, di ba? Magbilang ka from 1 to 5. So, paano mo gagawin yun? Hindi na siya infinite. Meron ng eksaktong bilang. So, lagay natin dito ang bago nating target is 1 to 5. Okay? So, ang gagawin lang natin guys is maglalagay tayo ng incrementation. Okay? Ano ba yung incrementation? Baka nakalimutan na ninyo guys. So, bababa tayo. Lagay natin sa pinakababa yung variable, tapos lalagyan natin ng increment. Bakit natin kailangan i-increment? Kasi guys, kapag ini-increment natin yung value ni x, pagka tinataasan natin yung value ni x, dadating tayo sa point na itong condition is magiging false na. Bakit? Dadating sa point na si x, hindi na siya less than 5. Kaya kailangan natin i-increment. Pag ginawa natin yan, madedetermine na natin kung hanggang kailan maglo-loop si x. Okay? Or itong ating while loop. So this time, tatanggalin ko na yung string, ipiprint na natin si x mismo para makita natin yung value. Okay? So i-run muna natin bago ko ipaliwanag ulit. So as you can see guys, nakakuha tayo ng 4. Okay? So paano tayo makakuha ng 5? Diba? Ang ano natin is count 1 to 5. Maglalagay tayo ng equals. Ano ibig sabihin yan? Para kahit dumating sa point na yung value ni x is 5 na,
magto-true pa rin yung condition. Kasi, hindi man less than, equal naman. Makakuha tayo ng 1 to 5. Pag nirun na natin yan ngayon, makakuha na tayo ng 1 to 5. So ngayon, papaliwanag ko paano nangyari yan. Kung mapapansin niyo guys, si while loop. And guys, meron nga pala akong ginawang PDF guys kung saan ko nilagay yung summary ng explanation ko dito. Also, yung mga codes na ginamit ko na pwede kong i-share sa inyo. So I really think na magiging useful to kung nag-aaral ka ng coding kasi kung video ka lang manonood, medyo mahirap kasi kailangan pang mag-backward and forward, diba? Kapag ka meron kang gustong hanapin. Pero kapag ka meron kang kopyahan guys, magiging madali sa'yo yung lahat. So kung gusto mo siya i-download guys, nandyan yung link sa description sa baba ng PDF learning materials. Okay? So ngayon, papaliwanag ko paano nangyari yan. Kung mapapansin niyo guys, si while loop, yung kanyang count, diba? Pagbibilang niya, hindi kagaya ni for loop. Si for loop kasi itong initialization at saka itong incrementation, lahat nasa loob ng parenthesis, diba? Kay while loop, iba, magkakahiwalay. So, pero ganun lang din yung kanyang logic. Nag-declare tayo ng variable, si x, ang kanyang value is 1. Pagdating natin sa while loop, nagkaroon tayo ng condition. Si x ba na may value na 1, siya ba ay less than sa 5? True. So, ibig sabihin nun, maglo-loop yan, diba? Hanggat ang condition is true, maglo-loop tayo. So, dahil true yung condition ngayon, maglo-loop tayo, magpiprint ngayon yung character out, yung x, na merong value na 1. Eto na siya. Tapos, pagdating sa next line, nag-increment. Si x na may value na 1, nag-plus 1. Diba? Yung increment is plus 1. So, pag loop natin, pagbalik natin sa ngayon sa while loop, punta ulit tayo sa condition. Si x ba, na ang value niya na ngayon is 2, siya ba ay less than or equal 5? True pa din. Hindi man siya equal, pero less than naman siya sa 5. So, maglo-loop ulit tayo. Ika-character out ulit natin si variable x na ang value niya na ngayon is 2. Diba? End line. Tapos, pupunta tayo sa next line. Increment na naman. Si 2, madadagdagan ng isa. Sabihin, magiging 3. Okay, guys. So, pagdating natin sa while loop ulit, si x na may value na 3, siya ba ay less than 5? True pa din. So, ipiprint natin si x. Ang value niya na is 3. Pagdating sa baba, meron namang increment, magiging 4. So, balik na naman tayo. Kasi true yung condition. So, mag-loop na naman tayo. Si x ba na may value na 4? Si 4 ba ay less than 5? True pa din. So, ang mangyayari, loop na naman. So, ipiprint natin si x. Ang value niya na is 4. Pagdating natin ngayon dito sa ikalimang beses, si x ba na may value na 5? Siya ba ay less than 5? Hindi. Pero equal ba siya sa 5? Yes. 5 is equals to 5. So, true pa rin yung condition. Magrarun na naman tayo. Ipiprint niya na naman yung variable x. This time, ang value niya na is 5 na. Tapos, pagdating dito sa baba, nag-increment. 5 plus 1 is 6. Ngayon, balik tayo sa loop. Si x ba na may value na 6? Siya ba ay less than 5? Hindi. Equal 5 ba siya? Hindi rin. Sabihin yung condition natin, this time, false na talaga siya. Okay? So, hindi na siya maglo-loop kasi nag-false na talaga. Magte-terminate na siya. Pero bago siya mag-terminate, nakapag-print na tayo ng 1 to 5. Okay, guys. So, ito naman yung paraan pag gusto mong gamitin si while loop sa pagbibilang. Okay? So, next topic natin, pag-aaralan natin, paano naman gamitin si while loop sa strings. 'Di ba? So, ito mas magandang topic to. Medyo mas malawak to. Paano natin gagamitin si while loop kung gusto natin gumamit ng strings?